Ayan mga ka-business, mapagpalang gabi sa ating lahat. So ayun, nagising ako pasado mag-alauna ng madaling araw. Nagulat ako kasi pagising ko wala si Intoy dito sa higaan. Kami lang ni Kenzo. Ayan, kami lang ni Kenzo nandito. Wala si Intoy. Kanina bago ako matulog, nandito siya nakahiga. Tapos ngayon, naalimpungatan ako kasi ang sakit pa ng ulo ko mga ka-business. Ang sakit ng ilong ko sa sipon. Ang sakit ng dito ko. So ayun, uminom ako ng gamot. Tapos napansin ko wala si Intoy. Andito yung cellphone niya na iyon. Ayan, sa kanya to. Alauna, 12:26 ng madaling araw. Alauna na. Sabi niya kanina, inaantok na siya kasi masama din pakiramdam pa niya. Pero nakainom na din siya ng gamot. So, tingnan ko dito sa labas, mga ka-business. Buksan ko lang yung ilaw. Kasi, sakit sa... Kanina, pinatay na namin yung ilaw kasi ang sakit sa ulo, masilaw. Dito yung susi ng motor. So, andito lang siya sa labas. Pamangkin ko tulog mo. Dito nga siya. Dito nga siya mga ka-business sa labas. Dito niya ba? Dito. Doon siya sa labas mga ka-business. Pag-iisip na naman. Ano bang gagawin? Hindi ko po alam mga ka-business, naawa din ako kay Intoy. Kasi masyado talaga siyang naapektuhan sa mga nangyayari. Hindi ko naman siya pinapabayaan na parang kasi hindi ko siya hinahayaan na parang mag-isip, pero hindi talaga niya maiwasan na ganun eh. Na parang matutulala siya, ganyan, mag-iisip ng malalim. Hindi ko alam, pero yung sa mga nangyayari ngayon, naapektuhan po talaga siya eh. Naawa ako mga ka-business kay Intoy. Pero hindi po namin sinisisi ang ka-business family. Nagkataon lang po talaga na may gantong pangyayari na kailangan namin kaharapin. Ayan. Hindi ko naman siya hinahayaan na mas manaig yung nararamdaman niya. Nandito lang naman ako palagi sa tabi niya. Ayan, kino-comfort ko siya. Pinaparamdam ko na hindi siya nag-iisa. Kahit na alam ko nasasaktan siya. Pero salamat sa inyong lahat kasi meron namang mga taong handa kaming intindihin, ganyan. Magpapalakas din ang loob namin. Pero ilang ano na po yan siya eh. Nag-umpisa yan nung nangyari nga po yung tungkol dyan sa sponsor na yan, na parang oo nga po, kahit sabihin namin na kahit sabihin natin na ano lang yan, kung ano-ano lang na bagay, kung totoo ba o hindi, kasi may naniniwala na totoo, may naniniwala din na hindi. Pero syempre mga ka-business, yung sa amin syempre hindi totoo yun.
At hindi ko po alam kung ano ba, kung paano. Naging simula nung araw na yun, parang naging siya, parang minsan nakikita ko, nag-iisip, ganyan. Nakatulala. Tapos minsan, ang ganyan, kagaya nito mga kabisis, kasi nung nakaraan, hindi ko talaga siya na ba-vlog ba, kung ano yung talaga nangyayari. Nung na yun mga kabusiness, 3 beses na natutulog na kami ba, matutulog na. Tapos, tulog na talaga as in. Tapos maya pag naalimpungatan ako, wala naman si Intoy dito. Di pa naman natutulog. Tapos yung cellphone andito din. Andito pa. Pagkasalan, pero yung motor, andyan naman yung susi. Andun lang talaga yan siya. Nag-iisip. Minsan dito sa inuupuan ko, andito siya. Kino-comfort ko syempre mga ka-business. Gusto kong kung mahina man yung loob niya sa ngayon, andito lang naman ako. Hindi ako papayag na mas matalo kami ng problema. Matalo kami ng pagsubok. So ayan. Mga ka-business, sana po maintindihan nyo kami. At punta ko na doon. Baka hindi ko alam kung kanina pa siya doon o kasi nakatulog nga po ako Puntahan natin mga ka-business. Hindi ko na binuksan yung ilaw dito sa sala kasi may natutulog. Umalis pala siya dun sa higaan namin. Na hindi ko alam. Hindi nagsasabi. Hoy. Toy. Tara na. Anong oras na dito ka pa din? Tara na. Bakit? Yan na. Si Intoy. Andito siya. Sa motor niya. Anong oras na? Delikado. Baka mamaya. Tara na. Sige na. Tara na. Sabay na. Kahit pa ng ulo ko. Ano ba? Kanina ka pa dito? Excuse me po. Wala. Saan sipon ko. Bakit to Huh? Di ka pa inaanto? Nangyari? Huh? Upo ka nga dito. Mag-uusap tayo. Sabihin mo sa akin kung ano gumugulo sa utak mo. Dito ka maupo. Ano bang nangyayari tayo? Wala po sa... Basag yung cellphone ko mga ka-business. Ano nangyari dito? Pumagising. Laki ng basag oh.
Kasi di ba natulog ako kanina na andito ka na kanina. Pag nagising ako, wala ka. Ano ba? Gusto ko sabihin mo sa akin kung ano yung nararamdaman mo, ano yung laman ng puso mo, ano yung naiisip mo, ano yung gusto mong mangyari. Hindi naman pwedeng sarilinin mo yan eh. Hindi naman pwedeng ikaw lang yung nakakaalam yan. Kailangan mo din sabihin sa akin yan. Ano ba? Ano bang gumugulo sa isip mo? Masyado kang naapektuhan ng mga nangyayari. Naiintindihan ko naman yon. At tayo yung nakakaalam sa sarili natin kung ano talaga yung totoo. Hindi, ano lang naman sa akin. Tama naman yun, hindi dapat ang papa-apekto kasi Oo nga. social media, pero kasi ang sakit kung pagbibintangan ka ng hindi mo kasalanan. Sino ba nabibintang mga comment? Mga view, basher? Naiintindihan naman kita. Tsaka naiintindihan din namin kayo na ang dami na isabi na huwag magpa-apekto, hayaan na yan. Kasi malalagpasan din yan. Pero sa pagkakataong to mga kabisis, wala pa tayo dun sa nalagpasan na. Nandito pa tayo sa pinaka-sentro ng problema. Ganyan. Ayun. Ang sa akin lang kasi, napapansin ko kasi sa'yo, simula nung nangyari tong ganito, parang palagi ka na lang gusto mo. Ano ba? Nahiya ka ba sa akin magsabi? Hindi naman Gusto mo mapag-isa ka. Ganyan. Nag-iisip. Parang ba? Kasi madaming alam mo yan, alam naman ng mga viewers yan kung ako dati, ang intoy, sino ang intoy. Parang kahit ako nag-ano ako sa sarili ko, bakit ganito na ako ngayon. Hindi ko isinishare yung mga problema ko sa ayoko lang na bigyan ka pa ng isipin kasi pagka inano ko sa'yo ang problema natin, baka mamaya mapabayaan pa natin si Kenzo. Hindi mali naman yun. Mas okay na yung hindi pwede yan, mali yun. Kung ano yung problema mo, problema ko din yun. Kasi mag-asawa tayo, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan kasama ako. Hindi pwedeng problema mo lang. Paano pag masaya ka lang? Di ba magkasama tayo sa lahat ng bagay dapat? Pero bakit parang gusto mo mag-isa ka lang? Hindi naman ako papayag na gano'n. Mali yun. Diba? Ano bang tumatakbo sa isip mo? Ano bang iniisip mo? Ano bang plano mo? Walang pumapasok sa utak ko.
Na-stress ka? Na-stress ka? Nade-depress ka? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Masakit yung utak ko. Parang gusto ko may mga minsan nag-iisip ako ng kung anong makakabuti ba. Pero parang may halimbawa nag-iisip ako ng ganito kaya gawin ko para matapos na itong problema na ito. Tapos parang may bubulong na huwag yan, hindi yan makakabuti. Tapos isip na naman ako, ito kaya ang gawin ko para matapos ng problema. Anong iisip mo? Yung mga bagay na iniisip ko na para malusutan yung problema, para matapos na yung problema. O ano nga? Anong solusyon yung naisip mo? Baka mamaya may iniisip ka na pala na hindi maganda, di mo sinasabi sa akin. O ganun. Ito eh. Mga kabisis, anuhin ko lang po kung bakit gusto ko lang na malaman nyo kung ano yung nangyayari ngayon. Kaya blinag ko po kasi nabanggit ko kanina na ilang beses na to, so hindi ko siya nakuhanan ng video. Ngayon lang ulit at ayun, inano ko na siya na mag-i-vlog na ba. Nagdesisyon ako na i-vlog na lang to. Sakit na ulo. Tulog ka na. Ano bang gusto mong sabihin? Hindi naman kita papakinggan naman kita eh. Hindi naman kita babaliwalain. Gusto ko lang na sabihin mo sa akin kung ano yung tumatakbo sa utak mo, gusto mong gawin, ano yung naiisip mo, para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo, para may i-share mo ba sa akin? Mamaya hindi ka rin maniwala sa akin. Ba't ako hindi maniniwala sa'yo? Tatanungin kita. May gusto kong itanong sa'yo. May galit ka ba? May galit ka ba? Sa puso mo? Sige po. Sorry po mga kabisis. Sobrang sakit talaga ng ulo ko ngayon. Isipon. Galit na galit ako sa Saan? taong gumawa sa akin na ito. Sinong tao? Sino ba ang tao na gumawa sa akin na ito? Hindi ko alam. Isa pa, mga ka-business, siguro gusto nyo din malaman kung ano yung, kasi si Intoy tsaka si Kuya hindi pa sila nakakapag-usap tungkol sa nangyari, kasi nga po diba hindi pa kami pumupunta doon, hindi ko alam, kagaya ng napanood nyo, nag-vlog si Kuya na pumunta dito yung mga kagwang na pinapapunta nga po doon si Intoy, hindi siya pumunta. So hindi ko pa to sa kanya natatanong simulat nung nangyari, simula nung nagka-issue.
mga ka-business. Gusto kong tanungin sa'yo to. Gusto kong sagutin mo ng hindi porket may camera. Hindi off cam ba. Gusto ko sagutin mo ng kung ano yung talagang nararamdaman mo. Gusto kong tanungin kung nagtatampo ka ba kay kuya dahil sa ganito nangyari. Gusto kong makapag-usap sa kuya pero gusto ko personal. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, galit din ako sa sarili ko. Kasi dumagdag sa isipin ko yung maging aktwasyon ko. Na parang nabigyan ko ng kahulugan ng mga taong gusto sumira sa akin. Ng mga taong masaya na nakikita ako ng ganito. Galit ako sa sarili ko kasi naging aktwasyon ko na yun, parang binigyan ko tuloy ng isipin na hindi kaya totoo. Kasi kung hindi totoo, bakit nag-walk out? Mali ako din. Ang masasabi ko naman pero sa parte na yun, nagpakatotoo lang din ako. Ayoko makipagplastikan. Yun ang nararamdaman ko. Ayan, naikwento ko na rin yan sa ibang kagwang ng mga pumupunta rito sa akin. Alam ko, yung kwento ko na yan kay Dornok na nung nangyari yun, nag-walk out ako, umalis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May mga bagay na may mga parang may bumubulong na sa bumalik ka to kasi andun si kuya. Madaling kausap yun. Paliwanag niyo yung selfie. Pero may bubulong din na parang wag dapat lang yan na umalis ka, parang ganun. Basta habang nagdadrive ako ng uwi, magulo yung isip ko. Hindi ko nga alam kung okay pa ba yung takbo ko, motor na yun. Kasi ang alam ko lang nun, uuwi ako. Ayoko makapag-usap kahit kanina. Yun lang sa isip ko nun. Naikwento ko na rin niya kay Dornok. Papasalamat ako at tumingi ako ng pasensya sa mga kapatid kong kagwang na alam ko sasaktan din sila sa nangyayari. Kasi maraming alam ko ginagawa nila ang lahat para maging okay. Effort punta rito sa akin para kausapin ako. Pinalalakas ang loob. Hindi yan ang intoy na nakilala ko. Burot. Hinising ka to kaya mo yan. ang ano ko lang At syempre ayan sila kay Buknoy pumunta rin dito kanina. Bugi.
pumasyal dito sa akin kanina. Palakas ng loob. At Toy, hindi yun yung Intoy na kilala ko. Yung Intoy na kilala ko palaban. Yung Intoy na kilala ko tatawanan lang yung problema. Salamat sa mga paalala. At alam ko masakit sa inyo yung ganito problema. Kahit ako ayoko naman ng ganitong problema. Kung pakipiliin niya lang ako, gusto ko talaga walang problema. Pero tao lang kasi tayo, dumaraan sa pagsubok, problema sa buhay. Yung mga bagay lang talaga na kahit na matatag ka, talaga susubugin yung pagiging matatag mo kung hanggang saan ang kaya mo. Nagkataon na talaga naabot yung limitasyon na pagiging matatag. Sinusubukan ko naman maging matatag. Pero gulong-gulong isip ko. Kasi sa tagal-tagal ng panahon kahit na naghihirap sitwasyon natin noon, kahit na magkano lang kinikita ko, pinilit kong maghanap buhay sa maayos na paraan, sa mabuti. Yung hindi pumasok sa isipan ko yung gumawa ng masama para lang buhayin kayo ni Kenzo, para makabili tayo ng ating makakain para sa araw-araw. Tawid, minsan hindi sumagi sa isip ko na gumawa ng masama, ng argabyado ng ibang tao para sa sarili kong kapakanan, para sa sarili kong kita. Pero bakit ito ngayon ako pa ang nasubok sa ganyang sitwasyon? Minsan sa tagal-tagal ko sa business family, hindi pumasok sa isipan ko manloko na ibang tao para sa pera, naanahin ko si kuya, si ate. Natapon ko yung pinagsamahan dahil lang sa pera. Napakahina ako naman kung gano'n mo. Alam mo yun. Tingin sa akin, basta-basta na lang tinapon yung pinagsamahan. Madami na kaming pinagsamahan na mas matindi pa sa mga pagsubok o pinagdadaanan ko. Ang ko lang, hindi ko naman nakakalimutan yung pinagsamahan. Hindi ko naman kakalimutan yun. Dito na yun, nakatanim na sa puso ko na talaga. Marami tayong pinagsamahan na masaya, malungkot, buong ka-business family. Pasensya na kung nakakadagdag ako sa problema niyo ngayon. Pasensya na kung mahilig ako magpayo, pero itong sarili ko ngayon hindi ko na-apply sa sarili ko. Pasensya na sa mga nadidismaya, pinanghihinaan ng loob sa mga nangyari. Pasensya na sa mga nadismaya.
sa akin. Kasi sa business family, sabi pa sa komento, ikaw yung kagwang na nakikita akong matatag. Pero bakit ngayon to ganyan ka? Masakit sa akin kasi sa akin lang. Alam ko naman na wala namang problema na hindi nalalagpasan. Yun lang ang pinanghahawakan ko. Basta nalangin ko sana yung problema na to malagpasan na hindi nagkakawatak-watak. Marami nagko-komento, nagpapalakas ng loob sa akin, sa atin. Magulo isipan ko, masakit ulo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Papasalamat na lang ako kasi tinadala ko ng mga kagwang dito. Salamat lang kasi iniintindi mo yung mga gawi ko. Minsan hindi na nakakatulong sa'yo. Pasensya naman na. Pagka naging okay na ang lahat, babawi naman ako sa inyo. Napatunayan ko lang na hindi ako nagkamali. Napatunayan ko lang na wala talaga akong ginawang mali. Babawi ako sa inyo. Sa ngayon, parang gusto ko sa inyo na magpaalam. Gusto ko siyempre alam ko na may ilan naniniwala, pero yung iba masakit mag-comment, masakit mag-comment. Yung bagay na yun, napag-usapan naman natin yan eh. Na hindi dapat patulan yung nandun na tayo. Pasensya na mga business ko, isa yan sa mga pinapayo ko dati na mga basyat dapat hindi pinabatulan, hindi na pinapansin. Ang hirap pala pag ikaw nasa ganyang sitwasyon. May mga komento dati sa akin na talaga tinatawanan ko lang. Totoo yung sinabi ni Borna. Ang kilala kong Intoy, pagka binabash, tumatawa lang. Masakit pala pagka ikaw nasa ganyang sitwasyon na parang ano yun, wala pang napapatunayan, pero pagdating sa kanila kasalwa ka ng tao na bayaran ka. Sakit yun. Yan ang lagi umaano sa isip ko. Yan ang bantingin nila sa akin. Bayaran, nabayaran. Yan lagi ang pasok sa isip ko, na parang ang pumapasok sa isip ko lagi. Ang hirap ipaliwanag ng isang bagay kung hindi mo ginawa. Masigit pa dun, parang walang naniniwala. Kaya yun, lagi ako nag-iisip kung gagawin ko pagka halimbawa ng pag-usap ako kay kuya. Kasi sabi ko nga kay Star,
burnout na. Hindi ko alam kung halimbawa magkaharap kami ni Kuya